ang daming kurikong nila. Oo. Dami kasing kurikong nila eh. Oo. Wala silang pakialam doon sa dalawa. Gusto lang nilang dakpin si Bato. Mabuhay ug madayaw. Welcome sa another episode sa atong podcast nga Politika. Init ang mga isyong atong hisgutan karon, may kabahin sa isyu ni Senator Bato de la Rosa. Garbo natong makauban sa atong programa duha ka mga banggiitan nga abogado aron kita mas masabtan nato ang mga issue bahin sa atong bansa karon. Let us welcome to the program Attorney Israelito Bobet Torion and Attorney Jimmy Bondok. Attorney, maayong adlaw. Maayong adlaw. Maayong adlaw. Maayong hapon sa tanang mga nag-watch aning sikat kayong programa. Wow, it is an absolute honor to have you both on the mic. Kaya hindi ko napapatagalin pa, diretsahang tanong para sa mga taga-kabila. Kung talagang walang kinatatakutan or dapat katakutan si Senator Bato de la Rosa, bakit kinakailangan niyang magtago? Well, in the first place, no, kinakailangan siguro niya magtago. We can only speculate because that is a decision that was reached by Senator Bato de la Rosa himself. As a matter of fact, when he made that decision, kaming dalawa, sigurado kami hindi namin alam yun. But then again, may mga rason siya. At that time kasi, grabe yung threat ng NBI na i-implement talaga yung warrant of arrest, even in the Senate. So, it was a matter of self-preservation. Whether you base it under international law, self-preservation, or national law, self-preservation is the number one rule. Yung gobyerno kasi natin ay may basic decision on the matter. Ano yung kanilang decision? They have treated Section 17 of RA 9851 as immediately executory just because there is one word there, surrender. Akala siguro nila, executive discretion na yun na kailangan dakpin kaagad si Senator Bato de la Rosa at dalahin doon sa ICC. Sa amin pong palagay, maling-mali yun. Kasi nga po, it violates our Constitution. Palagi kong sinasabi, between the Leviathan of governmental power and the individual lies a shield. And that shield is the Bill of Rights. And sa atin, under our Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and that no warrant of arrest shall issue except upon a probable cause to be determined personally by the judge. No? Dito, walang personal determination by a local Filipino judge. So, maling-mali yun. Tapos, meron pa rin yung international customary law kasi. Lahat ng constitutional democracies po, be it Italy, United Kingdom, France, Belgium, no? Other constitutional democracies would always provide as a policy and as a rule and even mandated under the regulations of the ICC na kung mag-implement ng ICC warrant, dapat idaan sa local courts. And then, nagpirma din tayo ng treaties in the International Covenant on Civil and Political Rights under Article 9, kinakailangan na ang tao na madakip ay dapat may remedy and dumaan ito sa local courts. Yan din ang nakasaad sa United Nations Universal Declaration of Human Rights. So, Constitution, customary international law, treaty law ang basihan. So, hindi namin maintindihan bakit yung executive decision is diretso lang siya ipadala sa ICC without passing through our courts. Thank you so much, Attorney. No? Klaruhin lang natin, dapat bang sumunod ang Pilipinas kahit matagal na tayong umatras bilang miyembro ng ICC, Attorney Jimmy? Kaya mahirap na tanong yan at kaya siya nakasumite sa Supreme Court kasi nga there is a difficult question of law. Okay? Sa isang banda, meron tayong dating membership sa ICC. Sa mga hindi po nakakaintindi, ang ICC ay International Criminal Court. Kasi sabi niyo po, simplihan natin, di ba? Yan po ay isang malayong korte, hindi yan sa Pilipinas. Okay? Umalis tayo dyan nung panahon ni Pangulong Duterte. So, maraming hindi nakakaintindi kung ano yung ICC, International Criminal Court, korte yan na hindi Pilipino. Yes. Okay, dati tayong kasali dyan, umalis na tayo dyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi ngayon ng mga local na authorities,
kapag nag-issue sila ng warrant na pahuli si Bato, pwede pa rin daw gamitin yung warrant na yon. Okay? Ang sinasabi natin, dalawang bagay. Una, hindi na pwede gamitin yung warrant. Wala na kami sa Rome Statute. Pangalawa, kung sakaling pwede pang gamitin yung warrant na yan, hindi agad-agad kailangan dumaan siya sa local natin na korte para yung korte makita, tama ba to? Dumaan ba to sa tamang proseso? Ang problema po sa mga lokal natin na sa administrasyon natin ngayon, wala silang pakialam dun sa una, wala silang pakialam dun sa dalawa, gusto lang nilang dakpin si Bato. So, ang nagtatanong, sa mga nagtatanong na bakit kailangan magtago ni Bato kung hindi naman enforceable yung warrant? Ang sagot po doon, hindi nga enforceable, pero ini-enforce nila. So that is the answer. So dapat ba siyang magtago? That is not for me to answer, but it is understandable why. Yes, attorney, that leads me to my next question. Hindi makatarungan ang pagdakip o pag-aresto kay Senator Bato. Hindi talaga eh. Kasi, yes, hindi talaga kasi we will take off from what was discussed by my law partner. Para maintindihan lang. Noong March 16 of 2018, nag-withdraw tayo. Yan, importante yan. Yan ha, March 16, 2018, nag-withdraw tayo. Meron niyang 1-year period, window period, no? Ano yung window period? Yung ICC dapat, until March 17 of 2019 effectivity, 1 year. nag-file na sila ng kaso, inauthorize na talaga na sana ng pre-trial chamber yung investigation to be conducted by the ICC. Bakit yung kinakailangan yung 1-year period? Kasi doon po, kung i-exercise nila yung kanilang residual jurisdiction, then we say, yan, pwede pa sila na mag-assert ng kanilang jurisdiction between November 2011 up to March 17 of 2019. Kasi nga po, yun yung period na pwede silang mag-act in the Philippine situation on extrajudicial killings. Yan. Bakit importante maintindihan yan? Kasi kung ang Office of the Prosecutor nag-apply lang ng judicial authorization May of 2021. After 2 years, inaprubahan ito September 19 of 2021. Lampas na doon sa period. Natulog sila. Natulog siya. Okay, ang sabi nila ngayon, may decision na yung appeals chamber on that, 2-1. O nga, 2-1. Sila nga, hindi sila nagkakaintindihan. Bound ba ang Philippine Supreme Court to adopt their decision? No. Hindi bound. The Supreme Court can make its own determination. Bakit importante yan? Kasi kung i-allow mo yung ICC to take jurisdiction even after the effectivity of the withdrawal, edi parang eternal na yung kanilang jurisdiction dito na maling-mali. Kasi under Republic Act 9851 nga, pinasayang batas na yan kasi insofar as war crimes, crimes against humanity, genocide, it's specifically provided na dapat Philippine courts ang may jurisdiction. Yun po yan. Thank you so much, attorney. Ngayon, klarong-klaro at mas naiintindihan na ng ating mga followers, no? So sa tingin po ninyo, in your legal opinion, ito bang issue kay Senator Bato de la Rosa ay paraan for political demolition? Ayan, aking partner ang ipa-answer natin dyan. We want first to give the presumption of regularity sa ating administrasyon. Ang problema ko, kahit na gusto kong lawakan ang aking utak, pag tiningnan niyo po lahat ng pangyayari mula sa pagdakip kay Pangulong Duterte hanggang sa paghahabol nila kay Senator De La Rosa at nagdakadapa pa sa hagdan, hanggang sa sinasabi nilang baka may warrant of arrest na rin kay Senator Bongo. Tapos nagfa-file sila ng mga kaso ng plunder, local naman, kaila Senator Marcoleta. Tatakot sila na kasuhan din daw. Supposedly, yung iba pang mga senador, hindi ko napapangalanan. You know, a reasonable man should not take these circumstances separately. Pagsama-samahin mo and look at the picture that it forms. And it looks like the color of politics. No? So I do not accuse anybody. Pero palagay ko, kung sa nag-iisip na tao, of course it looks political. Thank you, Attorney Jimmy. So ngayon, ang sabi ng palasyo, wala daw silang order.
So sa tingin ho ninyo, sino ho ang nagmamando? Kasi ang NBI parang lead agency na din. So sino ho? Alam mo, ito proof talaga ito of a government's double speak policy. Ang tawag ko niyan, no, under international humanitarian law, that's in cases of armed conflict, perfidy. O nga, wala tayong law on armed conflict. That's why I say it, we can apply by analogy. What is perfidy? Yung perfidy is a perfidious act, no? Where you make the other party believe, no? Pero iba yung ginagawa mo. Kunyari, in a state of war, dala ka ng white flag, kunyari, magkipag-usap ka. Pag-appear ng mga kalaban, pag-usap yun, rak-rakan mo. Perfidious yan. Kaya itong ating gobyerno ngayon, sabi na naman ng Malacanang ngayon, wala silang order to arrest. Paano yung dalawang DILG secretary na nagsabi, kahapon na ata yun, 2 days ago. Tsaka DOJ. Tsaka DOJ, ha? Na nagsasabi na yung warrant of arrest effectively can be enforced. So actionable na. Dinagdagan pa yun ng DILG secretary na 225,000 police force are ready to arrest him. Plus yung agency pa na under the DOJ na we will implement the warrants of arrest whether Senator Bato likes it or not. Under the principle of qualified political agency or otherwise known as the alter ego doctrine. The declarations of the two hindi lang isa, dalawang secretaries are the declarations also of the president. Iba-iba ang kanilang mga pronouncement. Kaya nga nakakaloko, kaya para lang siguro may palusot sila. Pero ang totoong aim nila, i-arrestuhin talaga si Senator Bato. Okay. So, whether or not there is a political motive behind all this, do you see any other reason why ngayon lang naging agresibo ang ating gobyerno sa pagpapatupad ng ICC warrant? Malapit na kasi ang eleksyon. Malakas po ang kanilang mga kalaban and that is very clear. Aside from that, nagulat din sila na hindi na nila biglang mahawakan ang Senate, no? The majority, the brave 13. Now, even before nakuha natin yung Senate na majority, no? Hindi rin talaga nila mahawakan ng ibang senador enough, let's say, to impeach our good Vice President. Tama, no? So, all of these combined, as I always say, you look at all the circumstances, makikita mo kung bakit pabilis sila ng pabilis. Largely because also, pagdating ng susunod na Blue Ribbon Committee at hindi na nila hawak ang Senado, baka talagang magkaroon na tayo ng fair and impartial trial, no, or hearings on the flood control and other scams. Alam mo yung flood control, we focus on that. Ang dami pang ibang scam, ha? PhilHealth. Ang dami pa. Daga issue, ang dami pong baka lumabas. And we all know that there are certain elements, not all, in the government now, na pinoprotektahan ng isa't isa. Because ganyan naman ang nature of criminals, no? So, I do hope makita yan ng taong bayan. Para sa tingin ko niyan, parang kung ang administrasyon ngayon ay tao, naglalagay sila ng salawal para hindi makita yung ang daming kurikong nila. Dami kasing kurikong nila eh. So, alam mo, kaya ginagawa nila ito. Una, para yung impeachment trial, sana makaabot sila ng 16. Matatakot yung iba. At saka yung kinatatakutan talaga nila, yung Blue Ribbon Committee. Yan talaga. Kaya marami silang salawal na ipa-divert yung attention nila. Kaya para ang dami na nilang kurikong napakasama. Kung makita lahat ng madla, when there is a Blue Ribbon Committee, makita talaga ng madla. Ang daming kurikong. Halos na, nagnana na kung sa ato pa. Kaya kinahanglan sila maghimo og so as to entertain the public and not concentrate on the kurikongs of our society. Yes. So, Ayla, attorney, bilang lead counsel ni Senator Bato, to sum up our conversation ngayong araw, ito bang pagtatago ni Senator Bato ay tanda ng takot o tanda ng kawalan ng tiwala sa sistema ng hustisya ng bansa? Tanda ng kawalan ng tiwala sa sistema ng ating bansa. Kasi nga po, kung klaro lang yung pulisiya ng ating gobyerno at saka mag-file sila ng kaso dito,
I will guarantee. File sila ng kaso dito, hindi na natin susundin yung ICC warrant na yan. Or kung susundin man lamang natin pursuant to our rules, no? Pursuant to a clear governmental procedural mechanism that we will adopt, no? Kung merong kaso yan, I guarantee dito locally mag-appear kaagad si Senator Bato de la Rosa. Sa harapin namin yan, ansira namin yan ng counter affidavit. Yun nga lang, pag-usapan siguro namin kasi yung iba naming mga elders na dapat daw hindi masyado mahaba. Yung aming answer siguro hindi masyado comprehensive. Dapat direct to the point daw. We will study that. But I am very sure na kung mag-file ng kaso yan dito sa ating bansa, harapin yan ni Senator Bato de la Rosa. At least that is clear sa ating mga followers. Now, Attorney Jimmy, you mentioned kanina about the impeachment. Sa tingin po ba ninyo, given the evidences na sinasabi ng kabilang party, ito kaya ay oobra sa mga senador? Ako po, with my very sincere attempt at objectivity, to be objective, narinig naman natin yung lower house hearings. And wala po ako nakita kahit isang piraso ng compelling evidence dyan, from the Madriaga testimony to the AMLA revelations. There was nothing. At para sa akin, it was very political. So pagdating po sa isang impartial na tribunal, which is the Senate sitting as an impeachment court, pag binuklat po yan, it will not stand the scrutiny of fair minds, no? So malakas ang kutob ko na kung walang magiging bayaran, takutan, and all of that, no? Hindi talaga ka-impeach si BP Sara. Sa totoo, wala nga akong makita kahit isa na pwedeng ibato sa kanya. Whereas yung pagka-dismiss na agad-agad dun sa BBM impeachment complaint, nung binasa ko, parang mas madami pa nga kasi kasali dun yung mga flood control issues and GAA issues, yung budget issues. Pero yun, hindi dininig. Pero ito, trillion yun ha? Pero dito, 100 something million lang pinag-uusapan natin. So I don't think so, but again, it is very hard to predict the future given the oscillating times in our politics. Ito just a vague question from my end, Attorney. Do you see an ending to all of this? The issues. Only Allah subhanahu wa ta'ala, the most powerful, the most beneficent, the most merciful, who can predict everything. And I hope and pray that whatever that ending may be, it will be for the best interest of our country and our people, because the people are bleeding and suffering. And I hope and pray that there will be light at the end of this very grievous and dark tunnel that we are in right now. There will be an ending if matuloy ang election sa 2028. Pag hindi nila pinatuloy yan based on some rumors, and let's face it, they're just rumors, but they are, sabi nga nila, matunog, no? Then we are in for a long, difficult, dark journey, and only God can protect us then, no? Amen. Until then, we'll keep praying for God to save our country. Now, Attorney, before I let you both go, mensahe po sa mga sambayanang Pilipinong nanonood at nakasubaybay sa ating programa. Kami po ay hindi lamang abogado ni Senator De La Rosa. Right now, we believe that we are the attorneys in fact ng marami pong Pilipino. Not all, but those of you who still believe in the sovereignty of our nation. Ang pinaglalaban po namin ay hindi lamang sa hindi maaresto si Bato, kundi ang hindi maaresto ng banyaga na hindi tayo saklaw ang kahit sinong Pilipino. Dahil kapag nangyari po yan, ang mangyayari sa hinaharap ay kahit sinong kalaban sa politika ng nakaupo ay pwedeng ipadakip ang kahit sinong kalaban nila at ipadadala lang sa isang malamig at malayong lugar. And that is the evil that we're trying to prevent. We ask sincerely for your prayers. Ipagdasal niyo po kami. Dahil kami po nakagitna dito at pagdasal niyo si Bato. Pero habang wala siya, kami po ang pinag-iinitan ng mga tao at pinagsasalitaan kung ano-ano. But rest assured that we are doing this for the sake of the future of our sovereign nation.
Well, I would like the people to remember this phrase that I have been repeating again and again. Between the Leviathan of governmental power and the individual who is Senator Bato lies a shield. And that shield is the Bill of Rights of the 1987 Constitution. Yung Bill of Rights of 1987 Constitution, we purposively enshrine that in our Constitution to protect us against governmental excesses. Nangyayari yan ngayon. Kasi nga po, ang ating executive department is of the wrong view that only the executive department can determine whether or not it will surrender a Filipino citizen to the Hague, Netherlands based on its say-so. We say that that cannot be. Why? Because we are an independent country. We have our own sovereignty. We have our own 1987 Constitution and we have our own rules on criminal procedure. Ang aming pinaglalaban po dito, hindi po pwede na yung Pilipino ay dalahin lamang sa isang banyagang korte na hindi po dadaan sa ating sariling korte. Kaya nga po nandyan yung RA 9851. And that is to fortify our criminal laws. Hindi po yan lisensya na dalhin ang ating kapwa Pilipino doon po sa Hague, Netherlands. Nangyari na yan kay Tatay Digong, gusto nila gayahin yan kay Senator Bato. Ang aming pinaglalaban dito, hindi lamang kay Senator Bato de la Rosa, kundi sa mga kapwa din nating Pilipino na binabalak na naman nilang gawain ito sa kanila. And that is why you pray for us and you pray for Senator Bato. To Allah subhanahu wa ta'ala, let us storm the heavens with Yes. prayers Amen. that this bad plan will never materialize. We know the cry of the opposing side. They cry for accountability. But we say, accountability should be subjected to proper constitutional and legal processes. And that is our prayer. And I hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala will grant such prayer. Maraming salamat, Attorney Bobet, Attorney Jimmy, sa Thank you, inyong Jan. panahon. Malaking kalinawagan para sa aming mga ordinaryong tao para mas ma-open pa ang ating pag-iisip pahin sa mga issues kinakaharap ng ating bansa. Mga kaigsuunan, hanggang sa muli. Ako po si Jan Marin para sa Politika. Sa politika, ilalabas ang totoo, walang bias dito. Kahit sino pa to, hindi scripted, hindi gawa-gawa, real talk lang. Para sa masa, sa gitna ng ingay, sino ba paniniwalaan? Balita, kaliwat kanan, hirap ng timbangin yan. May agenda, may kulay, may tinatagong lihim. Pero dito sa show, katotohanan ng aim.